Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Sabado na naman at ito po ang Sabado Night, Daddy Joe. Yes, magandang gabi po, Kuya Prof. Sabado night na naman. Yes, and this is Dr. Adrian Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof. At bumabati sa inyo ng Sabado Night na naman, mga kaibigan. At ako naman po, si Joe Chua, but you can call me Daddy Joe. At bumabati din po ng magandang Sabado night sa lahat. Yes, at Daddy Joe, ito yung panghuling Sabado Night natin para pag-usapan yung paano ba ang magmahal. At ngayon nga ay ang pag-uusapan natin yung paano ba magmahal ang mga religious people, yung mga pare, yung mga madre, di ba, Daddy Opo. Joe? Yan, Tama po, Kuya Prof. yan yung Yun ating nga lang, wala po pag-uusapan. tayong guest ngayon. Pero meron naman tayong mga ibabahagi sa inyo na galing sa mga pari na ating tinanong tungkol sa usaping pag-ibig. Kaya hindi po ito purely ako lang ang magkukwento tungkol dito o si Kuya Prof. At meron po kaming babanggitin na mga ideas tungkol sa love. Kung paano magmahal ang mga pari sa buhay nila, ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig na galing naman po sa mga pari din mismo. Actually, may dalawa akong classmates na pari na aking tinanong at meron po silang ibinahagi na sagot sa usaping ito. At ang madre na tita ko, kung sakaling ang kanyang reply ay makarating bago po tayo matapos, ay atin din po itong maibabahagi sa inyo. Yun po, Kuya Prof. Yes. At alam ng lahat, Daddy Joe, na ikaw ay nanggaling din sa seminaryo, no? At napaka-importante siguro yung magiging input mo mamaya bagamat wala tayong wala tayong guest na pare, siguro siyempre yung input mo. At kanina, Daddy Joe, nanood tayo ng mga video coming from the Facebook page ng UST, di ba? Nakakatuwa yung mga sharing nila, Father, doon eh. Siguro, dagdagan natin ng konting flavor itong Sabado nights natin. Okay lang ba kung magkakaroon tayo ng konting background music dito sa ating Sabado night ngayong gabi? Yan. Maganda yan. Maganda yan. Yan. Oh. May pagka-tema ng Lenten, Yes. At dyan yung pagmamahal, Daddy Joe, di ba? Opo. May tema, So, yung buhay, may mga different stages. Kaya ang usaping pag-ibig, may mga ganun din. May different seasons, different stages. At dahil nga po nasa panahon tayo ngayon ng Lent, sa tingin ko napakaganda na ang ating pag-usapan ay tungkol sa pagmamahal ayon naman sa buhay ng mga pari at mga relihiyoso. Kasi busy po talaga sila ngayon. Kaya actually, Kuya Prof, kinonfirm ko pa sa classmate ko na pari kung pwede siya. Pero mayroon po siyang ngayon. Mayroon siyang Zoom, may talk siya sa Zoom. So hindi talaga siya pwede. So ganon ka in demand sila. Oo nga, lalo na papalapit yung Lent season, di ba, Daddy Joe? Importante talaga yan. Nasa Lent na po tayo. Oo. Papalapit Oo nga yung pala, Easter. Easter, oo. Tama. Huwag malayo-layo pa. Oo. Daddy Joe, bago tayo magpatuloy, siguro bigyan natin yung isa sa mga kaibigan natin, si Sir Zamora, Di Sabado night na naman. Yehey, talaga naman. Naabangan to ni Daddy Joe. Napakabait na kaibigan Sir niya. Zamora, oo. At lalagay Yan, na rin galing din sa loob yan. Oo nga, lumabas. Galing sa loob. Nauna sa akin yung lumabas yan. Sumunod lang ako. Di biro lang. Pero totoo pong pareho kaming ex ni Sir John. Yes. Ayan. Ako mga kaibigan, hindi po ako ex-seminarian pero ako po yung sakristan. Yan. Sa apelyido pa lang sakristan na. Dito pa lang sakristan na. Oo. Oo. Nung bininyagan ako, sakristan na talaga ako, Daddy Joe Oo. Kaya kahit man halimbawa may anak na magiging pare, sakristan pa rin. Oo nga. Nung isa tinanong ako ni Father kung anong apelyido ko, sabi ko sakristan pero sabi niya, hindi yung apelyido mo kasi alam niya sakristan ako Ganon. Yes. So, Daddy Joe, syempre, ito yung pagkikwentuhan natin ngayon, di ba? Ito yung susunod natin gagawin. Ayan, kwentuhan tayo, Daddy Joe. Si Sir
Sir Jun, kung nanonood ka ngayon, Sir Jun, Sumali kung ka. nandyan ka pa rin, oo, sumali ka. At feedback ka naman kung maganda ba yung background music natin, Daddy Joe. At feedback ka naman, Sir Jun. Saka si Sir Albert Rosada, Okay, tinatawanan tayo andyan ang kaibigan natin Oo. ulit, ano. Tinatawanan Oh. tayo. Ha siya. Yes. Sa music kaya na ha yan. Sir Rosada, okay ba yung Pwede. background music namin ngayon dito? Na baka naninibago sila sa tunog, Oo ano. nga eh. Ayan. Wala akong ibang Ako, makitang naninibago background din ako music sa lugar ko, oh. Oo nga. Naninibago din ako sa lugar ko kasi parang masikip, pero at least hindi na ganun ka ano yung likod. Oo. Ah, Gusto raw nilang pwede gumamit ka ng gamit ka raw ng Ng green virtual screen? background mo. Oo. Oo, kaso yung light ko medyo hindi sila maayos pa, ano. Oo. Dati jo kanina, Nagsha-shadow eh. oo nga Oh. eh, pero i-adjust natin yan. Kanina nanonood ako ng video nila Father. Ay, opo. Oo. Nabanggit dito ni Father, gusto ko lang bigyan ng date ito. Kanina sinabi niya, kung handa kang magmahal, dapat may courage kang magmahal. Importante na, Tama po yun. Oo. 'di ba? Yung courage, kasi pag nagmahal ka, commitment 'yan eh. Pag nagmahal ka, Correct talagang hindi nakabase ito dun sa feelings lang na magandang pakiramdam. At kung maganda yung pakiramdam mo towards the person na minamahal mo, patuloy mo siyang mamahalin. Pero kapag ka medyo may problema na at hindi na maganda yung pakiramdam, nawawala na yung pagmamahal. Yung pagmamahal ko ay hindi nakabase sa feelings eh. Kaya importante daw yung Tama courage na magmahal. Kahit anong mangyari, itutuloy mo yan eh. Ipaglalaban mo yung taong minamahal mo, ipaglalaban mo yung pagmamahal mo sa kanya. Yan Tama po yung isang po, pinunto kanina ni Father na talagang importante dun sa mga taong pag nag-decide na magmahal, talagang dire-diretso yan dapat. Yes. I-identify po natin yung mga pare na tinutukoy natin, ano. So si Father Jack Arada po at saka si Father Carlo del Rosario po ang nandun sa video, ano. O Yes. yung mga kilalang mga pare ito sa Archdiocese of Manila. Si Kuya Oo. Jack po ay classmate ko. Si Father Carlo naman o Father Caloy, ahead ako sa kanya. So medyo sumunod siya sa aming batch ni Kuya Jack. Yun. Yes. So yun po. At pag nagmamahal, dapat patuloy daw tayo nagdarasal eh. 'Di ba, Daddy Joe? Correct po. Oo. Kasama talaga 'yon, ano. Nabanggit mo Kuya Prof na dapat hindi lang feelings yung actually ang feelings nandun yun eh. Pero hindi Oo. yung measure, hindi yung basehan para sabihin mo na nagmamahal ka. Kasi yung feelings pwede pong mag-subside yan eh. Pwede siyang Yes. mapalitan. Pwede kang masaya Oo. ngayon, mamaya malungkot ka na, pwedeng excited ka ngayon, mamaya hindi na. Kaya kailangan talaga na hindi lang feelings. Kaya you need courage, ano. Yes. Pero hindi po basta-basta kasi yung courage lang on your own eh. Kumbaga, kung sa atin lang, baka hindi sapat yung lakas natin ng loob para harapin yung mga hamon sa buhay. Halimbawa, ako bilang may asawa, I need God. Kaya, dun papasok yung dasal. How much more sa buhay ng mga pari? Kaya ang prayer Yes. talaga, no? Ang dasal o panalangin ay napakahalaga sa buhay. Sa lahat ng tao ha, lahat ng Kristiyano, but lalong-lalo na sa mga pari. Yun po. Oo. Yes. So, yan mga kaibigan, Daddy Joe, gusto ko pang ipunto rin yung kanina na sinabi nila Father, pagka nagmahal ka, dapat ready ka rin, you must be free to love and free to be loved. Correct Diba? po. Oo. Correct po. Oo. Importante yan eh na you are free to love, walang hadlang. At dapat nakahanda ka ring mahalin. Diba? Kasi may mga Dapat taong po, magmamahal oo. sa'yo, dapat wini-welcome mo yung mga pagmamahal na yon. At syempre ikaw din, dapat walang humahadlang sa'yo na magmahal. Diba? Correct po. Lalong-lalo na po sa buhay ng pari dahil hindi po nalilimita ang kanilang ekspresyon ng pagmamahal sa isang tao o sa Yes. isang pamilya bagkos sa buong community, sa buong simbahan. Kaya nga ho, mamaya may ibabahagi ako mga points na nabanggit po o naibahagi sa akin ni Father Jack, ni Kuya Jack.
tungkol diyan, ano. So, yan po. Sana po itong mga pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa pag-ibig sa buhay naman ng mga pari at mga relihiyoso ay makakapagbigay pa po ng dagdag na malawak na pangunawa at pananaw sa kung ano ba talaga ang pagmamahal. Kasi sinimulan natin sa simpleng pagmamahal o pag-ibig o pangangalaga sa alagang hayop. Yes. Oo. Hanggang umakyat, ando na sa relationship ng mag-asawa, relationship Boyfriend, ng girlfriend, di ba? Magkaibigan. Friendship, Yes. kaibigan, hanggang ngayon, ito naman sa buhay ng pari. Oo. At yung dulo natin dito, Kuya Prof, mamaya, atin na po itong ilagay sa usaping ang pagmamahal ng Diyos. Yes, Diba? tama. So, yun po ang usaping pag-ibig. Yes. Napakalawak. Dati Jo, siguro bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan ngayon, bigyan daan natin ulit yung ating mga kaibigan na nagbibigay ng kanilang komento. Sabi Sige po. ni Sir Albert ay ayos daw yung siguro yung music natin, ayos na ayos daw yan. Tapos sabi naman ni Sir June, soothing po, parang naglalakad ako sa nakabaston at sombrero. Ayos. Yes. Ayos yan Pakibasa po yung comment ni Sir Albert. For a change, nagpalit pa kayo ng pwesto. Oo nga eh. Si Kuya Prof ang may pakana niyan. Nilipat niya ako. Ayan, Aba, marami na siya ngayong frames. Yes. Nag-iiba-iba yung frames. Ako, upgrading. Grading. Parang pag-ibig, Kuya Prof. Yeah. Parang pag-ibig, Yeah, palawak innovating. ng palawak. Palalim ng palalim. Ito pa, sabi ni Sir Albert. Pakibasa, Daddy Joe. Nung high school po ako, pumunta sa school namin ang mga Carmelian priests. Di lang po ako natanggap. Siguro po mas makakapaglingkod ako sa kanya as a father of Nico, Nika, and Nikki. Malamang Sir Albert, makaka-relate ako dyan. Sa akin, talagang doon na ako, At dati nung mas bata pa ako, sinasabi ko kalahati ng buhay ko sa seminaryo, sabihin natin gano'n, halos kalahati. Ngayon hindi na kalahati kasi mas matanda na ako Pero yun po ang buhay ng paglilingkod, Hindi lang po paglilingkod sa pamilya bilang ama o asawa, hindi lang ho paglilingkod sa kapwa bilang isang kapatid, kaibigan, but lalong-lalo na paglilingkod sa buong sambayanan ng Diyos, sa simbahan at sa bawat tao. At yun po ang buhay ng pari o relihiyoso. Opo. Yes. So, ako, Daddy Joe, sana Kuya Prof. Ako, Daddy Joe, inisip ko rin magpari before pero sabi nila, wag na kasi sakista naman ako. Pwede na yon. At sabi ni Father nga, pwede na yon. Oo nga. Sabi ni Father, we can also serve the Lord na kahit anong natin katatayuan sa buhay, pwede basta buong buo yung pagmamahal natin sa Kanya. Siyempre, sa pagmamahal din natin sa ating kapwa. Kasi sabi nga, di ba, maipapakita natin yung pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal din natin sa ating kapwa. Tama po, Kuya Prof. Kuya Prof, siguro simulan na natin na i-share mismo directly kung ano po yung na aking pong natanggap nung tinanong ko po si Kuya Jack, Yes, andyan na ba? Po ang pag-ibig, Actually, nandito pa, So, babasahin ko lang po yung sinabi niya. Tapos, galing po doon ay pwede po natin palaliman ng konti. Daddy Joe, pwede mo bang pwede mo bang i-copy-paste sa chat box natin, sa private chat? Sige po. Post ko para makita rin nila. Okay po. Oo. Sige. I-copy-paste ko ha. Ito po ay, ang sinare po sa akin ni Kuya Jack ay post niya sa Facebook. Sabi niya, ito na lang ang i-share ko, yung sinabi ko tungkol sa love life ng pari, na ang pari may love life din, At sabi ko, yes, Kuya Jack, mas maganda yan. Kaya yan po, ang sabi po kasi ni Father Jack Arada, siya po ay classmate ko, kuya-kuya ko po sa seminaryo yon sa UST pa ho. Ako, at sabi niya, ito po ang post niya sa Facebook page niya.
may love life din kaming mga pari at relihiyoso. Binighani kami ng pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos na tumawag sa amin ay pag-ibig. Bokasyon namin ang magmahal, hindi ng isang tao lang, hindi ng isang pamilya lang, kundi maging pag-ibig sa lahat. At kapag nagmamahal, namamatay sa sarili upang sumibol ang buhay sa minamahal. Ito ang awit ng love story ng bawat pari at relihiyoso na iniwan at tinalikuran ang lahat para sumunod kay Jesus. At ngayon, yan. Tapos si Father po, nag-quote po siya ng lyrics galing po sa kanta ni Moira de la Torre na Ikaw at Ako. Ayan, kaya yung kantang yan, hindi lang po yun makaka-relate ang mga nagmamahala na mag-boyfriend, mag-girlfriend o mag-asawa. Kahit po ang mga pari, nakaka-relate din po sila doon. Yun nga lang, ang tinutukoy po doon na ikaw, so yung ikaw doon, si Jesus at yung ako, yung pari. So, ang pari at ang Panginoon. So, yun po yun. So, ang love life po nila ay si Jesus ang kanilang pag-ibig sa buhay nila, At dahil doon sa pag-ibig na yon kay Jesus, ang kanilang pag-ibig o pagmamahal ay para sa lahat. Yan. Yan po yung pinapakita ni Kuya Prof. Yan po actually ay galing po sa post ni Father Jack Arada. Nabanggit ko na po kanina, siya po ay classmate ko sa UST at kuya-kuya ko sa seminaryo. Napakabait na kuya ko. At proud ako bilang isang classmate niya dati. Actually, Kuya Prof, ang dami kong classmates na naging pari. Sa college pa lang hanggang nag-theology ako. Kaya mamaya po, hopefully ma-recall ko lahat ng names nila. Gusto ko po banggitin ang mga pangalan nila mamaya. Yes. Yan. Ito yung buong ito yung buong post ni Father, no? Opo. Yan. May naputol pala sa dulo. Yung song ni Moira na kinote ni Kuya Jack ay naputol ko pala hindi ko na post lahat. Dahil lang tingnan ko. Baka meron ako nakaligtaan na hindi ko na paste diyan. Mukhang kompleto naman. Siguro dito lang pag-post dito sa atin. Dati Jo, bigyan daan natin yung mga comment ng mga kasama natin. Sabi ni Sir Albert, improving na ang KP Television, preparing for the big event. Ano kaya yung big event na yan? Yes, of course. Ano kaya yung big event na yun? Abangan nila kung ano man yan. Kuya Prof, magkaka-sponsor na siguro tayo. Yun na yung big event. Sana, pag-pray natin. Sana may mga pumasok na sponsors para tuloy-tuloy yung ating mga serbisyong totoo, no? Sabi ni Sir Albert at ni Sir June, lahat po ay tinawag pero hindi lahat ay napili. Parang sinabi rin kanina ni Father. Opo. Pero yung idea naman kasing napili ay napili pa rin naman yung hindi naging pari. Napili para sa buhay pag-aasawa. Yes, pag-aasawa. At yung mga pari, napili sila para sa buhay pagpapari. Yes. So lahat naman napili. Yes, napili lang sa magkakaibang tawag sa buhay. Yes, tama yun. Dati Jo, sabi ni Sir Albert, para daw kasing joke kapag ako'y nagpare at naging pare. Parang joke daw pag tinawag akong Father sa Kristan. Kaya hindi pwede? Hindi pwede. Tama lang Tama lang na hindi ka pumasok sa seminaryo. Yes, sa labas na lang. Siguro kung natuloy tayo, Daddy Jo, may Kuya Prof TV kaya. Siguro wala. Malamang wala. Pero may iba tayo, ang bilis mag-isip ni Sir Albert, Oo nga. Ang bilis talaga. Ang bilis, mabilis siya. Naisip niya agad yun. Ganyan talaga pagka may wisdom. Alam na, ibig sabihin ng wisdom, equivalent siya doon sa age, di ba, Sir Albert? Kuya Prof, may isa pa pala. Yes. Classmate ko pa rin ito, si Father June Sanchez naman. Ang kanya namang sinabi about sa love, ito po ang kanyang isinare. Actually, 2 words lang ang kanyang sinabi sa akin Ang kanya pong sinabi that ang buhay daw po ng pari, kung love po ang pag-uusapan, it's servanthood and victimhood. At kung palaliman ko po ito,
Una, doon sa servanthood, kasi ang buhay pagpapari talaga ay paglilingkod. Imagine, iiwan mo lahat para sa paglilingkod sa simbahan at sa sambayanan ng Diyos, sa community, sa mga tao. Hindi na lang isang pamilya, yun yung sinabi ni Kuya Jack kanina, hindi lang isang pamilya, bagkus sa lahat. Kaya servanthood po talaga ang buhay ng pari. Kaya kung pag-ibig ang pag-uusapan, ang buhay po ng pari ay buhay paglilingkod sa kapwa, sa simbahan. At pangalawa, victimhood din daw po. Malalim po ang kahulugan ng victimhood, pero siguro isa sa idea ng pagiging hindi po biktima ha, na ibig sabihin napahamak ikaw. Rather, ang ibig sabihin, yung idea kasi ng victimhood, it is in relation to Christ being, I would say, with quote-unquote, victim. Si Kristo po ay isang victim, ibig sabihin, alay. He was sacrificed for us. So, yun po yung ibig sabihin ng victimhood doon. Hindi po na pinahamak ka o something. But andun yung idea na nahirapan, in a way, si Kristo po, diba? Ipinako sa krus. Yun po yung ginugunita natin itong Lenten, paghahanda para doon sa mga mahal na araw. In a way, naging victim talaga siya. Pero yun po ay ekspresyon ng kanyang walang katapusang pag-ibig sa atin. Kaya kung pag-ibig daw ang pag-uusapan, ang sagot ni Kristo ay ang cross. Walang katapusan. Diba? So, yun po ay sana po itong binahagi po ni Father Jack Arada at saka ni Father June Sanchez kung ano po ang pag-ibig para sa mga pari at mga relihiyoso ay makapagbigay sa ating mga nanonood na lumawak at lalong lumalim ang ating pangunawa tungkol sa usaping pag-ibig. Pupunta po tayo sa susunod na segment ng Sabado Night. Ito po ang Anong Kanta Mo? Ayan. So, Kuya Prof, kakanta na pala ako, Ito po, ang gagawin ko po ay kakantahan ko po ang mga classmates kong mga pari, ang tita kong madre at mga kaibigang mga madre, at ang lahat ng mga nasa paglilingkod sa simbahan. I will be singing my original song, Ito po ay isinulat ko talaga para sa mga pari. Although, ginamit ko rin po ito para sa parangal sa lahat ng mga guro. At familiar po dito si Sir Albert sa kantang ito. Ang kanta po ay Karangalan. Opo, dahil po ang buhay, paglilingkod, lalong-lalong na ang buhay ng mga pari, ay talagang may karangalan na hindi mapalitan ng kahit anong bagay. Ayan. So, bago pa ako kakanta, Kuya Prof, susubukan ko lang pong i-recall ang mga pangalan ng mga classmates kong pari. Sana hindi ko po sila makalimutan. Yes. Unang-una po, mga classmates ko muna ng college ako, So, si Father, ito po ang kantang inaalay ko para sa aking mga classmates at kaibigang mga pari. Si Father Martin Brodit, si Father Winley Guadalupe, si Father Guillermo Algadepe, si Father Richard Lidres, si Father Aaron Buenacosa, at may nakalimutan pa ba ako sa college, sa classmates ko mga pari? Sana hindi ko nakalimutan yung iba pa. At nung theology naman, mga classmates ko po, syempre, unang-una si Father Jack Arada, Carmelo Jack Arada, junior po yata, si Kuya Jack. Tapos, si Father Erwin Blasa, si Father June Sanchez, si Father Chito Orino, si Father Ivan Obando, at mga Dominicans na hindi ko na lahat maalala ang mga pangalan. At syempre, ang tita ko pong madre na si Sister Elvie Rafaela. Itong kanta po, inaalay ko sa ating mga kaibigan at mga kakilala at sa lahat ng mga pari at mga madre, mga relihiyoso na naglilingkod sa simbahan. Sana po, kahit hindi po nila ito mapanood sa ngayon, in case po mapanood nila, ay makapagbigay po ito sa kanila ng isang inspirasyon
na ang kanilang buhay ay punong-puno ng karangalan. Sige, wait lang po. Set up ko lang ha. Sa bawat araw na lumipas, pagmamahal sa puso ay nanatiling wagas. May hirap mang dinanas, kalooban ay naging matatag hanggang sa wakas. Marami ng taon ang nagdaan, marami ng pagsubok ang nalampasan. Patuloy pa rin ang paglalakbay at pananalig sa Diyos, ang siyang gabay sa buhay. Pasasalamat ay hindi sapat sa katulad niyong naglilingkod ng tapat. Walang kahit anong kayamanan na kayang tumbasan ang taglay niyong karangalan. Marami ng taon ang nagdaan, marami ng pagsubok ang nalampasan. Patuloy pa rin ang paglalakbay at pananalig sa Diyos, ang siyang gabay sa buhay. Pasasalamat ay hindi sapat sa katulad niyong naglilingkod ng tapat. Walang kahit anong kayamanan na kayang tumbasan ang taglay niyong karangalan. Sana'y manatiling nakaukit sa labi, mga ngiting inaasam sa bawat sandali, na nagbibigay sigla sa puso ng bawat isa, at biyaya na galing sa Diyos ang tunay na dala. Pasasalamat ay hindi sapat sa katulad niyong naglilingkod ng tapat. Walang kahit anong kayamanan na kayang tumbasan ang taglay niyong karangalan. Karangalan, karangalan. Wow, galing Daddy Joe ah. Talagang walang katumbas yung pagmamahal. Tama ba? Tama po, Kuya Prof. Tama talaga. Kaya sana itong kantang kinanta ko ay kahit papaano nakapagbigay ng inspirasyon at saya sa ating mga pari, sa ating mga relihiyoso, mga madre, mga tao na iniwan ng lahat para paglingkuran ang
Panginoon sa simbahan. Kaya paglilingkuran ang lahat. Yes. May pumapalakpak sa'yo, Daddy Joe eh. Salamat, Sir Jun, ha. Hello daw sa'yo, sabi ni Consuelo Rabanal. Nasa Hong Kong to si Consuelo yung nanonood sa atin. May YouTube Kuya Prof, may mga channel din to, nanonood yes. din sa Facebook page ko, ano? Meron Yes. kanina good evening, ano? So, batiin lamang natin. Sige. Para, sana ba yon? Tingnan ko lang. Ayan, si Ranila M. Violet. Good evening, Yes. Daddy Joe. Opo, good evening din po. At maraming salamat sa inyo pong pakikiisa sa aming live stream ngayon sa Sabado night. Yes. Ayun, may isa pang na good evening. Si Octo Arts TV. Oo. Sabi ni Octo Arts TV, ano raw eh, grabing pag-awit yan, Daddy Joe. Galing. Diba? Kahit papaano po, siguro, actually, namimiss ko ang mga classmates ko, mga pare. At ang buhay sa seminaryo ay talaga namang hindi makakalimutan. Opo. Galing. Daddy Joe, ito Kaya pa, sabi ni siguro Sir ganun. Albert, Ay, ikaw magbasa niyan. ayun. Ipinakanta ko pa yan noong 70th National Conference and Training ng Philippine Home Economics Association or FEA, which was held at Palawan when we gave a tribute to the former presidents of the FEA. Ayun. Oo nga po. Since then, naging part na ang karangalan ng mga events ng FEA. Truly an inspiring and very meaningful composition of my favorite singer-songwriter, Daddy Joe. Ay, Yes, galing itong naman kaibigan ko talaga. talaga na ito. Oo nga Opo. Actually, dapat iimbitahan ako ni Sir Albert na ako ang pupunta dun sa kanilang event para kumanta. Kaso, magastos, hindi po practical yun. Kaya ang kumanta po ng karangalan ay ang co-teacher po yata ni Sir Albert. Na Yes. napakagaling naman talaga Yes. ang pagkanta Oo nga. din. Opo. Daddy Joe, ito pa, si Octo Arts. Sayang, di ko narinig yung buong song ni Daddy Joe. Huwag ka panoorin mo magalala, na lang. Teacher Art. Panoorin mo na lang po yung Yes. Sabado night ngayon. At saka nandyan din po sa Spotify yan at saka sa Apple Yes. Music. Oo. Nag-promote Siyempre pa. sa Sabado night mo panoorin ng buo, then ulit-ulitin mo Oo, si Spotify. Yun. Daddy Joe, si sabi Daddy ni Daddy Joe Vlog, good evening Kuya Prof and Daddy Joe. Watching from Quezon City, galing ni Daddy Joe. Ayan. Ay, maraming salamat po, Mother Joe. Thank you po. Sana nagustuhan Yes. ng mga classmates kong pare, Oo. Sabi ni Doon narinig na nila. balikan lang natin itong mga comment ng mga iba pa. Sabi ni Sir Jun, heto rin po sa tingin ko ang mga katangian ng isang mangingibig. Yung kanina pinag-uusapan natin yan. Oo. Sasabi ni Sir Albert, kung natuloy si Kuya Prof sa pagpapari, walang TV television that will provide you meaningful, useful, and life-changing tools and insights na shows. Yes, maraming salamat talaga sa iyo, Sir Albert. Oo, tama. Tapos sabi ni Sir Jun, pakibasa po, Sir Daddy Joe. Okay. We priests must be there, close to these people. Mercy first means treating the wounds. Ito yata yung quotation, ito yung simula niya, Daddy Joe. Sabi po ni Pope Francis, in the image of the good shepherd, the priest is a man of mercy and compassion, close to his people and a servant to all. Pakibasa po yung karugtong, Daddy Joe. Whoever is wounded in life, in whatever way, can find in him attention and a sympathetic ear. Wounds need to be treated. Yes, at ito yung karugtong yan, yung kanina pinakita natin. We priests must We be there. priests must be there, close to these people. Mercy first means treating the wounds. Yes. Talagang ganun ang buhay ng pari. Yes. At marami ng pari ngayon na nagkakaedad na, Sir Daddy Joe. At sabi dyan, kanina pinag-usapan din natin yung tungkol sa age. Sabi ni Sir Albert, wisdom is equal to nagkakaedad.
Yan. Kasama yung ha-ha-ha. Yes, oo, kasama yon. Yan, binalikan lang natin yung mga komento ng ating mga viewers na yes, patuloy na sumusubaybay sa atin dito sa Kuya Prof TV sa Sabado night, syempre. Sabi ni Daddy Joe, sabi ni Mother Joe Vlog, Kuya Prof, shout out daw kay Mama Rosa Cristan, watching siya now. Yes. Yan, number 1 supporter yan sa Quezon City. Ayan. Kanina dito si Rosel, nandito sa studio, nanonood sa atin ng live eh. Ayan. Ayaw lang niyang mag-appear. Si Mrs. yata nandun. Ayaw lang niyang mag-appear sa screen, pero nandyan lang si Rosel, nakikinig, nanonood. Siyempre, mga supporters natin yan. At si nanay ko ito, si Rose Sacristan. Yan yung pangalan ni nanay. So maraming salamat po, Nay, sa panonood. Magandang gabi po. Mano po, Nay. Mano po. Ayan. Pag nakikita kami, syempre, di ba, kung kaugali ang Pilipino, nagmamano tayo sa ating mga magulang sa mga nakakatanda. Minsan nga, napamano ako. Yes. Minsan nga, Daddy John, napamano ako kay Sir Albert eh. Tapos nagulat ako, ba't ako nagmano kay Sir Albert? Wisdom eh. Joke na, Sir Albert. Ganun talaga. Ayan, magaling yan sa Sir Albert eh. Yan po yung ating mga manonood na patuloy na sumusuporta sa atin sa pamamagitan ng kanilang pagtatype ng mga comments, views nila dyan sa ating chat box. Okay. Kuya Prof, yung usapan natin, parang kailan lang tayo, pero 40 minutes na, something. Oo nga eh. Siguro hanggang 45 minutes lang, Daddy Joe. Oo. Pero ando na nabuo na natin yung istorya, napag-usapan na, nagkwentuhan na tayo, at na-highlight na natin yung usaping tungkol sa pag-ibig sa buhay naman ng mga pari. Yes, at Daddy Joe, ito yan. Sa mga nanonood. Yun, ano yan? Siguro yung pag-usapan natin yung kwenta ng ating pinagkikwentuhan ngayon sa ating pagbabalik. Nakalimutan ko. Yes, at i-connecta natin yan syempre sa pagmamahal, yung sa kabuuan na yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Daddy Joe, dahil ikaw ay isang ex-seminarian, ikaw yung magbibigay ng synopsis, kumbaga, i-connecta mo yan eh. Oo. Siguro magbibigay na ako ng konting input mamaya, pero ikaw talaga yan sa ating pong pagbabalik. Yan. So bago po tayo pumunta sa huli, ito po ay atin na pong pag-usapan. Ano ba ang kwenta ng ating mga napag-usapan ngayon, tungkol sa pag-ibig, at ngayong gabi, ito po ay inalay natin para naman sa ating mga pari, mga relihiyo. So ako po, lalong-lalo na in a special way, I dedicate this Sabado night, especially the song I sang, for my classmates, priests, classmates, and friends. And syempre, dito natin ngayon makita na ang usaping pag-ibig ay napakalawak talaga. At kung sa buhay ng pari, ang pag-ibig ay, sabi ng sa classmate ko, victimhood, servanthood. At sabi po ng isa pang classmate, ito po ay pag-aalay ng buhay sa lahat. Ngayon, doon natin makikita na kung ang pag-ibig po ay pag-aalay ng buhay sa lahat, ang Diyos na po ang pinaka may perpekto na ipinakita sa ating halimbawa kung paano ang umibig sa pamamagitan ni Kristo. At yung love na yon, pwede nating tawagin sa salitang Griego na agape. Yun po yung unconditional love. Actually, yung word na love sa English medyo kulang pa eh. Kaya yung mas magandang term na gagamitin, charity. Kaya nga yung sa kay San Pablo, sa 1 Corinthians, sana tama ako, Kuya Prof, hindi ako mahilig mag-memorize ng verses eh. Sabi kasi ni Saint Paul, there will be 3 things that last in the end: faith, hope, and charity. At yung charity na yon is the greatest of all. Kasi siya yung hindi talaga matatapos. At yun yung agape. Yun yung love, yun yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Na sa buhay ng mga pari ay actually nabibigyan tayo ng pagkakataon makita yun.
Dahil ang buhay ng mga pari ay tulad ng pag-aalay ng lahat. Iniwan ng lahat para ialay sa minamahal, sa simbahan, sa bawat pamilya na pinaglilingkuran nila. Kaya tayo pong mga tao, kahit hindi man ho naging pari ako, hindi man ako naging pari, ako po ay nasa isang pamilya, at kahit sino mang tao na marunong magmahal, kasi lahat ng tao talaga ay natural sa atin na kayang magmahal. Sana yung ating, so tama naman pala ako, 1 Corinthians. Pero yung verses ay, ito po yun, ibinahagi sa atin ng isang kasama ko sa seminaryo, si Sir John, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ayun, tumama daw ako. Sabi ng isang catechist naman, si Teacher Arts, catechist po ito. Salamat po. Ngayon, makikita natin na ang usaping pag-ibig, kahit man ho sa pinakamaliit na bagay, ay dapat magdala sa atin sa pinakamalaking pag-ibig. At yun yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung pag-ibig na actually, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Sabi po ni Saint John yan, God loved us first. Tayo po ay tumugon lamang sa pagmamahal ng Diyos. Kaya actually, ang usaping pag-ibig, kung tayo po yung mga tao, response lang ito sa pag-ibig ng Diyos. Yes. Ayun. Sabi nga, Daddy Joe, kanina, nabanggit ko rin to nabanggit din nila, Father, kung nagmamahal ka, you have to be free to love and to be loved. Sabi mo, tayo yung si Jesus, ang ating Panginoon na unang nagmahal, at tumutugon lang tayo doon. Dapat nakahanda tayong tanggapin yung pagmamahal ng Diyos, di ba, para sa atin. Okay, napaka-importante po niya, napaka talaga. Oo, Daddy Joe, bago tayo tuluyang magwakas, bigyan daan natin yung mga huling umahabol sa mga pagbati. Sabi ni Otto Arts TV, good evening din po kay Mother Jo and Ninang Rose. Wish you all. Kasi alam mo, Daddy Jo, si Sir Art ay inaanak ito ni Nanay sa kasal Oo. Okay. Yes. At sumagot si Mother Jo Vlog, ay Otto Arts TV, good evening din. Hello daw, sabi ni Ninang mo. Ayan. Sabi ni Sir Jun. Din. Kami po ni Nina, kapag peace be with you, nagmamano sa isa't isa. Dahil the peace that we can give each other is respect. Pinag-usapan natin last Sabado night, yung respect. Yung letteran, di ba naalala mo yon? Yung letteran ni... So, I letteran you. I letteran you, Sir Jun. Yes. Yun. I letteran you, Sir Jun, coming from Sir Albert Chan. So, magmamano pala, Yes. Ay, subukan ko kaya gawin yan sa akin din sa misis ko. Papayag siguro siya, magmamano siya sa akin. Magmamano din ako sa kanya. Yes. Sabi ni Sir I Art. like the background music dahil. Music. May background music talaga. Si Kuya Prof po yan ang nagpapatugtog ng background music. Bagay sa pinag-uusapan natin. Yung background music. Yes. Magaling pumili. Ayun, ito po yung sinabi ko kanina. Hindi po talaga ako mahilig i-memorize yung exact chapter and verse. Pero naaalala ko kung saang aklat kahit papaano. Kasi hindi ako trained para gumanon. Ayaw ko Basta alam ko yun yung sinabi ng Biblia. Ayun, 1 John pala yun. 4 verse 19. We love because God loves us first. Yes. Ayun. Tapos sabi ni Octo Arts TV, for Jesus love is respect and reverence, responsibility and obedience. It is a manly and womanly word. Ayun, tama po. Oo. Wala po itong pinipili na kasarian. Ang pag-ibig ng Diyos ay pangkalahatan. Ayun. Yes. Daddy Jo, nangihinayang si Octo Arts TV, wakas na agad. Mabilis lang talaga, lumagpas na nga kami sa oras. Ganun talaga, Teacher Arts, Pero ang oras lang naman ng Sabado night ang magwawakas. Yes. Dahil yung mga mensahe, yung mga aral na ating punapulot ngayong gabi, tungkol sa pag-ibig, lalong-lalo na sa buhay ng mga pari, ay maaari nating baunin, bitbitin at subukang isabuhay din sa ating mga kanya-kanyang buhay. Kuya Prof, diba? Yes. At sabi ni Sir Albert,
I let run you mga ka-KPTV. Ayan. Ayun, I let run you too, Sir Albert. Yes, we let run you too, Sir Albert. Sabi naman, sumagot yan si Octo Arts eh. Oo nga no, may assignment pala ako kay Sir Adrasor na gagawa din ako ng I Shena You. Yes. Oo. Ayan, kaya gawin mo na. Gawin mo na. Sa Thursday, i-promote mo yan, Sir Art. Okay. So, yan na po mga kaibigan, ang kabuuan ng Sabado Night. Medyo marami tayong napag-usapan at nakibahagi sa atin dito sa Sabado Night. Daddy Jo, paalam na po tayo sa kanila. Ay, opo. Maraming salamat po at muli po ako po si Joshua or Daddy Jo na nagsasabi, sa bawat katanungan na meron ka, ang kasagutan pwedeng idaan sa kanta. Yes. Maraming salamat. Maraming salamat. At ako po si Dr. Adeline Tenerife Sacristan. At bago ko po sabihin yung aking huling pananalita ngayong episode na ito ng Sabado Night, sabi ni Sir Albert, bigyan daan po natin ang I Shena ni Sir Teacher Art. Yes, bibigyan daan natin yan next time. Sapagkat wala na po tayong time. Magpapaalam na po tayo ngayon at marami po tayong natulot at natutunan. Maraming salamat. Diba, Sir Daddy Jo, magpapaalam na tayo sa kanila. Opo. Yes. At muli, this is Dr. Adrian Tenerife Sacristan na laging nag-iiwan sa inyo ng makatagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos. Ayos. Kuya Prof. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.